Chapter 12. Ikalawang Samuel, Kapitulo 12. 2 Samuel, chapter 12. Okay, at mamaya naman ay meron tayong second service para kay Paulo. At nag-invite po ako ng isang Nigerian na sumako-preach. By the name of si Jason. Siya yung pinakang-final. Dapat si Father King. Saan ito ka, Father King? Bukas ka rin. 2 Samuel chapter 12. At nag-bless ako, nakakita ko yung mga kapatid. Sila po, sila po yung 5, no? 5 magkakapatid ba? 5 kayo? Alright, 2 Samuel chapter 12. Ating pong mabasahin from verse number 15 to number 23. 2 Samuel chapter 12, verse number 15 hanggang number 23. At kung kayo binaryan na, ay magkaroon tayo po ng palitan pagbasa. 2 Samuel chapter 12, verses number 15 hanggang number 23. Ready na po kayo? Number 13, and David said unto Nathan, and Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick. And the elders of his house arose and went to him to raise him up from the earth, but he would not, neither did he eat bread with them. But when David saw that his servant whispered, David perceived that the child was dead. Therefore, David said to his servant, is the child dead? And they said, he is dead. David rose from the earth and washed and anointed himself, and he inspired and came to the house of the Lord, and worshiped, and he ate his own house. Then he inquired his secretary,
Then said his servants unto him, What thing is this that thou hast done? Thou didst fast and weep for the child while it was alive. But when the child was dead, thou didst rise and eat bread. And he said, While the child was yet alive, I fasted and prayed. For I said, Whom the Lord thy God will be gracious to me, and thou shalt make him. Thy lad, but now he is dead. Wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang mga salita mo, nabasa po ng iyong mga anak. Pagpalain mo po, Panginoon po, ang pangangaral po nito. Ako po iyong matubayan, ako po ibigin mo ng mensahe, ako po ibigin mo, Panginoon Diyos, ng unawa, at lahat kami, Panginoon dito, bigyan mo ng unawa, kaliwanagan sa iyong mga salita. Gamitin mo lang mo, Father Jesus, kung iyong mapagpala, mapalakas ang iyong mga anak. At bigyan mo sila ng kaunawaan, lubos na kaunawaan sa iyong mga salita. Upang kami pong magawa ang mga bagay na inanasa mo at hinahangad mo para po sa amin. Tiyakin na namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, ito po yung anak ni Haring David kay Bathsheba. Nakulat ng Bible, yung bata, pagkasilang pa lamang ay sakitin na yung bata. Hanggang dumating pagkakataon na yung bata po ay naglubha sa kanyang karamdaman. Alright, and then, at sabi ng Bible, okay, sabi ng Bible, no, mas mabigat yung sakit ng bata, no? At yung bata ay talagang malubha yung kanyang karamdaman. And according to verse number 16, sapagat malubha ang karamdaman ng bata, sa verse 16, the Bible says, David therefore besought God for the child. Pareho din natin. Amen? Pareho din natin. Nung si Father Paulo ay naglulubha, ano ang ating ginagawa? Nananalangin tayo. Hindi mo ba? Ipinabawat namin sa Diyos yung ating mga petisyon. Amen? Amen? Lord, pagalingin mo pa. Gusto mo po yung kanyang buhay. Ganun din ang kahit ni David. Pareho din natin. Ano mo kakaiba? Okay? Hanggang dumating ang time na sinabi natin talaga, Lord, milagro mo na lamang ang aming inaasahan. You see? Nasa iyo ang buhay. Ikaw ang Alpha, ikaw ang Omega, you are the beginning and the end. Okay? So si David ay ganoon din ang kanyang ginagawa. He besought the Lord. He besought the Lord for the child. And David fasted. And went in and lay all night upon the earth. Hindi lamang siya po'y nagpapaabot ng petisyon, hindi lamang siya po'y talagang nakikiusap sa Diyos, nagpagalingin ng bata, buhayin pa yung bata, kundi talagang kanyang pinagdurusa yung kanyang sarili. Sa loob ng maghapon hanggang sa gabi, siya po'y nakasubasob sa lupa. Nakatinig po? Nakatinig po? Hindi kumakain, hindi siya umiinom. Nagpapasting siyang magaling. Kanyang pinahihirapan ng kanyang sarili. Alright? In verse number 17, kaya sa kanyang ginagawa, yung kanyang mga loyal na tauhan, nag-aalala sa kanya. At pinakikiusapan siya, mahal na hari, kumain ka naman. Mahal na hari, uminom ka naman. Nakatinig po ito? Nakatinig ba? At kanilang pinagsisikapan siya na, mahal pagkat bumangon ka, kumain ka, uminom ka. You see? Nakita na yung pagdurusa ni Haring David. But notice verse number 18, sa kabila ng kanyang pakiusap, namatay din yung bata. You see? Ano ibig sabihin? Yes, Diyos ang is the Alpha, and is the Omega, is the beginning, at siya rin ang siyang wakas. Okay? Si David hindi nakikiusap sa Lord. Bakit? Listen, pareho din natin. Hindi niya alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Tayo na eh. Nag-pray na hindi alam kung ano yung kalooban. Amen? Humihingi lamang tayo. Nasa Kanya kung ibibigay niya. Nasa Kanya kung i-withhold niya. Alright? Of course, ang lahat, namatay din yung bata. Dahil dito, lahat
lalong nag-alala yung kanyang mga lingkod. Anong sabi ng mga lingkod niya? Nung yung bata naghihingalo, kanyang pinahihirapan ang kanyang sarili, how much more namatay yung bata? Baka kung ano na ang gawin ng hari. Nakalimutan mo? Okay, you see? But to this number 19, but when David saw that his servant whispered, David perceived. Ngunit nang makita ni David na ang kanyang mga lingkod ay nagbubulong-bulungan, nahalata ni David na ang bata ay patay na. Alright? At sinabi ni David sa kanyang mga lingkod, patay na ba ang bata? At kanyang sinabi, siya ay patay na. Alright? Now, nangilala sila. Sapagat sa halip na lalong magdusot si David, nagbago siya. Tumindig, nabihis, naginamos, at kumain. Alright? So tonight, ibig kong ating pag-usapan itong tungkol sa kamatayan. Dealing with death. Katulad ng naganap sa atin. Okay? Now, mahal siya siyempre ng kanyang ama at ng kanyang kapatid. Mahal din natin siya. Diba? Bahagi siya ng buhay natin. Bahagi siya ng ating church. But how do you deal? Paano natin haharapin? Paano mo haharapin kapag ang kamatayan ay dumating sa minamahal mo? Paano? Alright? You see, dumating ang panahon na inaakala ko na sa iba lang dumarating yun. But then dumating ito sa mahal ko sa buhay, tsaka ko lang ng naman, hindi pala ako libre. Right. So how do you deal with the death of someone you love? How do you deal? Paano mo ito haharapin? Paano mo ito hahalina? No, si David ay nagbigay sa atin ng ilang suggestion. Alright? Na siyang nais kong ibahagi sa inyo ngayong gabi. Number 1, how to deal with the death of someone you love. Number 19, accept the reality. Tanggapin mo. Okay? Ito'y bahagi talaga ng buhay. Accept what? Ang pagkalakas? The reality of death. Now, let me remind you, si David ay God's after what? Own heart. Malapit siya sa puso ng Diyos. Mahal siya ng Diyos. Pero sa kabila si David ay tao ng Diyos, tapat sa Diyos, at malapit sa puso ng tapos bumisita rin ang kamatayan sa kanya. Alam niyo sila? Naunan pa natin? And then even the household of King David ay nagdusa. May kamatayan, di dumating sa kanya. Nagpapakita talaga na walang pinipili ito. Kahit palingkod ka ng Panginoon. Tapat o hindi tapat ang kamatayan ay darating. So, anong kailangan? Accept what? Accept the reality. Now, honestly, hindi yung isang paksa. No, ito lang. Sinisikap kong iwasan. Kasi dumating sa atin. Okay? Alam ng ibang prayer ko, Lord, sana mag-rapture na. Huwag namin dumanan sa tuloy. Diba? But we need to accept. Ito yung reality. Ito yung nangyayari talaga. So accept the reality of death. Okay? Okay. Tapos yun, nung sabihin nila kay David na patay na yung bata, anong ginawa ni David ulit? Sa verse number 20, anong ginawa niya nung malaman yung patay na yung bata? Then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his apparel and came into the house of the Lord and worshiped. You see? Tinanggap niya yung katotohanan. Okay? At sa verse number 9, nagtanong pa siya, patay na ba siya? Nakita mo? Tinanggap niya yung tahanan. Okay? Sabi nga, di ba, sa isang yung hindi, akala ko sa iba na nagkaganap. Again,
matanong ko ka pala okay, ilang taon ka na? Ilang taon ka nang magsimula kang maunawaan mo na namamatay pala ang tao? Ilang taon ka? Let me go. How old are you when you began to realize that people die? Ako, hindi ko kayang kalimutan na siyempre, may nauna ako mga lola, no? Pero bata-bata ako, no? Nagkatrabaho na ako sa Pasig, nung yung aking lola Marie ay na-heart attack. Pinusundo ako at ang inaakala nila ay aabutan ko pa, kaya dumating ako, wala na sa kita, inuwi na siya. Okay, doon ko lamang na-realize na akala ko sa ibang pamilya lang dumadanas doon. Hindi ko kalaing dadanas din pala kami. Amen. You see? Kaya so we need to accept the reality of death. Okay? So death is a reality that we must accept. Amen, Christian? Death is a reality that we must want, that we must accept. Okay? Gaano man ka-advance ang siyensya. Amen? Gaano man kagaling ang mga doktor. Amen? Gaano man ka-advance ang technology ngayon. Napasin niyo po, lalong higit pa na dumadami ang namamatay. At higit na mas naiksi ang buhay ng tao. Okay? Okay, no, Christian, tinigil ko ito. Tandaan niyo po. Okay. Yung kapanganakan at paglaki ng bata ay natural na bahagi ng buhay. Hindi ba? May ipinapanganak at yung ipinapanganak, lumalaki. Natural part ng buhay. Amen? Amen? Yung tanggap natin, di mo ba? Tanggap natin yun. Okay? Just as birth and growth are a natural part of living, so also is death. Ito'y bahagi talaga ng buhay sa mundo ito. Habang nabubuhay tayo sa mundo ito, ang kamatay talaga ay darating. But ganun pa man, sa Christian, meron tayong blessed hope. Amen, Christian? The glorious what? Appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen? Amen? Pagpatuloy ko, ha? Kaya nga, number one, accept the reality of death. Walang lugar sa mundo ito, kahit pa sa mga mayayamang bansa, at may mga tinatawag pang pinakamasayang bansa, lahat ng bansa sa mundo ito, at mayaman man, mahirap man, walang bansa sa mundo ito na walang simenteryo at walang hospital. Are you seeing it? Amen? Kahit sa Sweden, Switzerland, Denmark, Greenland, Alaska, may simenteryo. May hospital. Bakit? Ano dahilan? Ang kamatayan ay what? Realidad ng buhay. But thanks be to God, isang araw mula ngayon, may lugar na inihanda ang Diyos sa atin. No, walang simenteryo, o walang libingan, walang hospital sa piling ng Panginoon. Amen? Hindi ko kayo rin, no? Bakit yung balik ito, ha? Okay po. Revelation chapter 21, verse 1 and 4. Babalik tayo second sama, ha? Revelation 21, verse 1 and 4. Verse number 1. Ready? And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was what? Alright. No more sin. Alright? Hindi yung lugar na hinihanda. No more sin. Okay? Number 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be what? No more death,
also verse 22 and 23. 22. Pakibasa? Okay. And they saw what? Alright. Sa heaven, no more temple. Bakit? For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of God. Number 23. And the city had what? No need of the sun, neither of the moon to shine it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is what? The light thereof. Number 25, and the gates of it shall not be shut all day by day, for there shall be what? No night there. Amen? Amen? You see, walang gates. Hindi ka naman sasabihin dito kasi walang dalago doon. Dito nga, sabi ko, Rochelle, ba't dito hindi tayo katulad ng mga lumang relihin natin. Ilamay-lamay ba? Ini kalisig lang yun. Ito dito, pagka mga tentra nila, sarado na yan. Baka may pasokon kayo na bakala. Sa Rochelle. Kami dito. Hindi na bakit may lamay? Akala nila kasi narin yung tao. Malulungkot pag iniwan mo. Gusto babantayin mo siya. We don't believe that. Okay? Bible says, yung sa Bible na, absent from the body, present with the Lord. Nasa Lord na siya. Okay? Hindi na niya kitip. Sino nagkabati sa akin? Hindi na. Mas masaya sa piling ng Panginoon. You see? Kaya nga, itinulusad natin, kaya paano hinaharap ng isang Kristiyano kamatayan? Paano narito harapin? Paano? Okay, ito po yan, even David, bagamat siya po'y man after God's own heart, ay dumanas din na yung mahal na sa buhay, ay namatay. Amen? Nanalangin siya ng buong langit. Amen? Sinagtan ang kanyang sarili. Di ba? Hindi kumakain, hindi uminom, walang ginawa kundi manalangin. Lord, pagkaligin mo yung bata. Pero kung naman, kinuha pa rin ang yung bata. Bakit? Humihingi ka lang eh. Nasa kanya ko bibigyan ka o hindi. Amen ka siya? Amen? Bakit siya nanalangin na buong niya? Why? Sabagat hindi niya alam kung anong kalooban ng Diyos sa bata. Kinalam niya. Alright? Pero mas ginusto ng Lord, kunin ng maaga yung bata. Kasi gano'n tayo, nag-pray tayo para kay Paulo, pero yun ang kanyang plano, yun ang kanyang kalooban. Okay. Anong kailangan na? Ha? Okay, how do you deal with the death of someone you love? Anong kailangan? Number one, pagkalakas. Accept what? Accept the reality. Okay? Accept the reality of death. Okay? Secondly, turn to God. Una, accept. Number two, turn to God. Balik lang yung verse number 20. Tignan niyo po. Nung malaman niya na namatay na yung bata, nung malaman ni David na namatay na yung kanyang anak ni Bathsheba, ano ang kanyang ginawa? Again, verse number 20. 2 Samuel 12:20. Ready? So then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his dark apparel and came into the what? Into the house of the Lord and what? Worship. You see that? Worship. Okay, so number two, how do you deal with the death of someone? Number one, accept the reality. Amen. Number two is what? Turn to God. You see? Turn to God. Come on. Hindi siya, nakikita sa akin? Hindi siya nagtampo sa Panginoon. Hindi siya nag-himaksik. Hindi siya nag-prepare. Alright? Okay. Bagkus, umanon at nagtungo sa bahay sa house of God at kanyang sinamba pa ang Panginoon. Amen ka siya? Are you with me? Amen? Now, ano yung sabihin? Bakit nung yung bata ay naghihingalo? Ha? Okay? Nagduro sa siya. Pero nung namatay, tsaka pa siya nag-ayos, tsaka
pa siya nagdamit, tsaka pa siya kumain, and then, tsaka siya tumungo sa bahay ng Lord. Ano ang kanyang ipinapakita? At ano ang ibig niyang ipaabot sa atin? Listen to yourself? Yes. Turning to God. Turning to God is about giving God the place in our lives that He deserves. Okay, basa nga? Turning to God is about what? Giving God the proper place sa ating buhay that He deserves. Amen? Maging pagdating sa kamatayan. It is about what? Acknowledging. Ito po'y pagkilala that God knows what He is doing. Ngayon guys na? Kapag lumalapit ka sa Lord, sa kabila ng kapaghatian, ng kalungkutan mo, ito po'y nagpapakita lamang na kinikilala mo ng Diyos, alam niya kung anong ginagawa niya. Are you with me? Amen? Hindi mo ipagkilala, pagtanggap na, sa kabila ng nagaganap sa akin, alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Okay? Turn to God. Turn to God. Okay? And then forget, binanggit ko na Sunday, kakahapon, don't forget, tandaan nyo nila, there are no accidental death for the Christian. Pakilakas nga? There are no accidental death for the Christian. Okay. Psalms 31 and verse 15. Psalms 31 and verse 15. There are no what? There are no accidental death. Sa Christian, all is appointed. All is appointed and arranged by the Lord. Na siya umibig sa atin at tumubo sa atin ng kanyang mahalagang dugo. Don't forget that. In Psalm 31 verse 15, ano sabi ng Bible? My time is in thine hands. Ito mo? Amen? Hindi doktor ang may hawak ng buhay natin. Amen? Hindi doktor ang nagdudugtong ating buhay. Nasa kamay ng Diyos ang mga kaarawan ng buhay natin. So there are no accidental death. Okay? All is what? Appointed. All is what? Arranged by God who loves you and redeemed you by His own blood. And secondly, tandaan nyo, God never makes any mistakes. Pakilakas nga, God never makes any mistakes. Hindi siya nagkakamali. Maliwanag ba? Amen? Alam niyo, Brother Tom, may nakausap tayo. Okay naman kayo. At nandito ka pa. Okay, namatay na ako eh. At talagang nakita kayong maliwanag, nakakasilaw. Nakakasilaw. At narinig ko, sabi, hindi yan. Kapangalan lang yan. Bigla akong bumulusok. Ang dinanan ko, puro tinig. Nung mabisig ko, ulo. At basang-basa ako, baka ihi. Marami na nagkaroon na, namatay na raw siya, nagkamali na ng tawag. Hindi nakita yung hindi siya magkaiba. Nagkamali pa ang Diyos. Look at God never what? God never makes a mistake. Hindi siya nagkakamali. Hindi siya nagkamali. Tinawag niya sa Brother Pablo. Nung kanyang tinunod. Okay? Hindi siya nagkamali. Tawag yung aking kapatid. Si James is still baby. Yung aking nanay. God never makes mistakes. Okay? Magkakamali ka pero hindi magkakamali ang Diyos. Amen? Remember? Lahat ang bituin ay innumerable. Tama? Ang sabi ng Bible, mas marami pa ang bituin kaysa buhangin sa dagat. Remember that? Tama? Pero bawat bituin, hindi kanya
tapos na ang trabaho mo, dito ka na. Alam ko nabasa ko yung isang quotation ng isang man of God. Ang title niya ay, If this were my last week, if this were my last week, if this were my last week of my life, yun ang entitled niya. Okay, kung ito na yung huling mga lingkod na kaaraw na ang buhay. Nung binagkit ito, sabi niya, kapag iniisip ko na itong mga kaaraw nito, if this were my last week of my life, ito lamang ang sumasabi agad sa aking isipan, yung aking mga maiiwan. At ang concern ko ay hindi yung kanilang pinansyal, but their spiritual lives. Kaagad akong tatanong, would my family continue to serve God kapag wala na ako? Would my family stay in my church? Alam niyo ba? Sabi ko, kaya minsan naalala ko, nagtanong ako sa mga young people natin, kayo ba'y sumisimba lang dito sa pakiblagyan ng mga magulang niyo? Paano kaya kung ang mga magulang niyo mawala na? Mananatili ba kayo dito sa church? Ha? Okay. Mag-i-stay pa kaya kayo dito? O mawawala na rin kayo? Young people, hanggang kailan kayo mananatili dito? Would my family continue to serve God? Would they stay in my church? Would my wife, yung kanyang asawa ko, magpapatuloy siya sa Panginoon? Would my children? Kaya sabi niya, kaya lang, kung 1 week lang ang ibibigay ng Diyos sa akin, hindi ko makakaya. Sapagkat lifetime ang kailangan para mahubog yung aking mga anak na kung mawala man ako, mananatili na dyan pa rin sila. No, talagang makakapag-alala, di ba? Sapagkat hindi naman lingid sa ating kalaman, hindi mga ganun pangyayari. Amen? Meron ng pastor, doon namatay yung pastor ng maaga, lahat ng anak nawala sa church. Kung sinabihan sila na ang ina, inaarap yung mga ba't tayo mag-church? Nakakaya sa mga miyembro. Bakit? Mag-churches lang ba kami? Kaya sa mga miyembro. Nakikinig sa atin. Nakalimutan niya na sa Diyos pa ang susulit. Totoo lang talaga. Totoo. Kung ang dahilan na, mga tao kaya ka nag-church, wala ka talaga rito. Hindi pero natutukan natin na hindi tao ang dahilan kung bakit na magparinig tayo. Gusto nating salbahin ang ating Panginoon. Okay. Minsan, masakit pa na minsan, talagang tayo, kung talagang para sa atin, para sa iyo. Tanggapin mo. Amen? Remember, kahit nung panahon ng Panginoon, diba? Dahil lamang sa kanyang salita, marami ang tumalikod at hindi na muli pang sumama sa kanya. Ang sabi ng Lord sa kanyang mga alagad, will you also go away? Kayo rin ba'y aalis? Salamat na lamang, si Peter ay nakakaintindi. Ano sabi ni Peter? Lord, to whom shall we go? Amen. Lord, kung kami naman ay aalis sa iyo, kanino naman kami, saan naman kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Totoo. Pag
tumalikod ka sa Lord, wala ka nang pupuntahan. Kaya nga, sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng kalungkutan, the best thing na yung mga guys, to turn to God. Sa Diyos ka magtungo. Sa Diyos ka lumapit. Amen kasi? Amen? Huwag mong sabihin na naunawaan kaya ng Diyos, naiintindihan kaya ng Diyos ang aking nadarama ngayon ng kalungkutan o kapigatian, naunawaan kaya niya. Tulad naman yung Christian, nung bang nakabayubay sa krus yung kanyang bugtong na anak, hindi ba niya nakikita? Iba namin? Nung bang yung kanyang bugtong na anak ay dinuduran, hinahagupit at ipinapako, hindi ba niya nakikita? Hindi ba siya nasasaktan? Anong saktan? Nakikita hindi? Nakikita hindi? Alright. Nasasaktan siya o hindi? Nasasaktan. Iba namin? Pero sa kabila ng lahat, ipinaubaya pa rin niya. Bakit? Anong dahilan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ikaw ang dahilan kung bakit kahit yung kanyang bugtungan ay hindi niya pinagkatuloy, ibinigay pa niya alang-alang sa atin. Kaya nga siya? Kaya sabi ni David, nung maunawa niya, kasi yung tulad ng ating pinag-uusapan, ano nasabi ni David? Padalamin, ano nasabi niya? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ano ngayon ang maigaganti ko sa Panginoon na nagbigay ng napakaraming bagay para sa akin? O mga kaibigan, yan din ang mahalagang maging tanong mo. What shall I render unto the Lord? Kaibigan, the best thing is what? Tanggapin mo yung iniaalok ng Diyos sa iyo na kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kung sa gabing ito, hindi ka patiyak na pag namatay kay sa langit ka pupunta, ibig ng Diyos, matanggap mo yung buhay na unahan ka. Kaligtasan ng kaluluwa. Tiyakin mo, ikaw ay ligtas. Tiyakin mo. Okay? Kaya nga, ang aking tanong lagi, are you saved? Are you sure? Tiyak ka na ba na kung sakaling mamatay ka, ikaw ay sa langit pupunta? Kung hindi ka pa nakatitiyak na gawin ligtas, ngayon ang araw para maligtas ka. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka. Pangatlong bagay, okay, how to deal with death. Number 3. Notice verse number 21 to number 22. Sabi ng mga lingkod ni David, okay, mahal na hari, nung yung bata ay buhay pa at naglulubha, ikaw ay ayaw kumain, iyak ka ng iyak. Bakit ngayon ay nagbago ka, tsaka ka ngayon bumangon at naglinis at kumain? Sagot ni David ng pakilakas, na magkaganoon, sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, anong bagay ito na iyong ginawa? Ikaw ay nag-fasting and you wept dahil sa bata, samantalang siya'y buhay pa, ngunit nang mamatay ang bata, ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay. Number 22 tayo na. At kanyang sinabi, samantalang ang bata'y buhay pa, ako'y nag-aayuno at umiiyak. Sapagat aking sinabi, sino ang makakaalam kung maawa sa akin ang Panginoon na anupat ang bata ay mabuhay? 23? Okay. Sabi ni David, 23, I shall go to him, ngunit ngayon patay na siya. Bakit pa ako magka-fasting? Maibabalik ko pa ba siya? Of course na. Ako'y tingin sa akin, ako'y makakapunta sa kanya. Saan yun? Saan? Alright. Ngunit siya, hindi na babalik sa akin. Arinig niyo siya? Kaya, sapagat yung bata
wala pa sa age of accountability. Tama? Amen? Kaya yung bata, agad siyang sa Lord. Alam ni David, hindi na siya makakabalik sa akin, pero isang araw mo lang ako ay makakatulong sa akin. Makikita ko siyang muli. Makikita niyo muli si Barret Brown. Okay? You see, kaya number 3 in the last. Okay? How do you deal with the death of someone you love? Na Christian. Number 3 in the last, allow God. Allow God's peace. Allow God's peace to settle your heart. Pakilakas ka? May kapayapaan ng Diyos na ibinibigay sa mga anak. Na dumadanas ng matinding kalungkutan, sanhi ng pagkawala ng mahal sa buhay. Anong kailangan lang? Pakilakas, yung mula sila, allow. Pahintulutan mo lang na yung kapayapaan ng Diyos ang siyang magpatatag ng iyong puso. Okay? Now, saan nanggagaling itong peace na ito? Saan nanggagaling? Peace comes only from the Lord. Ito yung nanggagaling sa Panginoon. Okay? Peace comes only from what? Close communion with the Lord. Amen? Amen? Ito mo lagi ng hamon, okay? Walk with God. Draw nigh to God. Be close to God. Amen? Kapag close ka sa Lord, no, malapit ka sa Lord, may peace siyang idudulot sa iyo. Okay, in Psalms, ito po, Psalms 29, verse 11. Ini po, Psalms 29 and verse 11. Okay, andiyan kayo? Kailan ang Panginoon ay what? Ang Panginoon ay what? Magbibigay ng kalakasan. Kanino? Sa mga taon niya. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang mga tao na what? Kapayapaan. Kita mo? Isa sa blessing ng Lord is what? Bigyan ka ng peace. Kapalatagan. In Luke 24 and verse 36, Luke 24:36, nung siya'y mabuhay na muli, ito yung kanyang sinambit sa kanyang mga alagad nung siya'y magpakita, nung siya'y mabuhay mula sa mga patay. Luke 24 and verse 36. Ready? Basa. And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, pakilakas, peace be unto you. You see? Yes, Christian, allow God's peace na patatagin ang iyong kalooban. Alright? And peace is a fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Ito'y bunga ng Espiritu Santo. Okay? Honestly, hindi ako yung type ng pastor na kapag may namatay ay parang nagse-celebration pa. Hindi ako type ng gano'n. Hindi ako type ng pastor na parang dinidiskal sa membro na kami magsaya. Hindi ako kalaban sa akin yun. Okay, kalaban sa akin yun. John 11:35, Jesus wept. Amen? Even David ay dumamis. Diba? I mean, grieving, grieving is a natural process. And different peoples do it in different ways. Hindi ko gusto naman yung misa na natural yun eh. Nalungkot ako, umiiyak ako. Hindi mo naiiyak. Parang nila. Hindi ka ba normal yun, di ba?
Elijah, powerful, mighty man. Pero kita mo, tumamis. Okay? Sa kabila ng pagtamis, meron pa rin kapayapaan, idinudulot ng Panginoon. Yes, grieving is a natural process. Okay? At bawat tao, may kanya-kanya silang kaparaan kung paano nila ibulalas yung kalungkutan nila. Kaya nga, huwag mo ikaya. Don't feel ashamed of grieving. Pagiging ka sa akin, huwag mo ikaya kung nabibighati ka o umiiyak ka. Wala tayong dapat ipaghingi ng sorry pag napaiyak ka. Okay? It is normal. It is normal sa ating mga natataya. Ipinapuso po, di po ba? Kaya sa mga pagtanis, madalas. Pero matapang siya. Alam natin, matapang si Pablo. Spirit-filled. Okay? Pero sa kabila ng lahat, nakita mo, meron siyang kapayapaan. Hindi masayod ng pag-iisip ng tao. Alright? So allow God. Allow God to settle your heart. Okay? Higit sa lahat, in acknowledging that as soon as the believers dies, kaagad he entered into the presence of God. Immediately, he is immediately with the Lord. With the Lord, which is far better kaysa dito sa mundong ibabaw. Amen? In 2 Corinthians 5, 6-8. 2 Corinthians 5, 6-8. Again, don't forget, mahalaga na alam mo ang katotohanan na kapag ang isang mananampalataya ay namatay, kaagad siyang natutungo sa piling ng Panginoon sa langit na higit na mas mainam, higit na mas mabuti kaysa dito sa ibaba ng lupa. Okay? 2 Corinthians 5, 6-8. Ano lang po kayo? Pakalakas na. Kaya nga, anong sabi ni Pablo? Kaya nga, laging malakas ang loob. Nakita mo? Malakas ang kanyang loob. Bakit? Meron siyang total confidence. Sabi niya, nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. In verse number 7, pakalakas, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Number 8, na malakas ang loob namin, sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Alam ni Pablo, alam niya din, according to the Bible, na pag ang Christianity namatay, kaagad siyang tutungo sa bahay ng Diyos. Yes, absent from the body, but present with the Lord. Amen, guys na? Amen? Immediately. O diba? Immediately. Immediately. Kaya maliwanag ang ibig sabihin nung si Father Paulo, nung araw na yun, anong araw? Saturday? Saturday, asa siguro siya? Anong oras yun? Mga 6 o'clock? Mga alas 7 ng tanghali. Kaagad nawala yung kanyang hininga. Pagka wala ng kanyang hininga, kaagad siyang nasa harapan ng Panginoon. Ganong kabilis. Ganong kabilis. Kaagad mula sa katawan, nasa piling ng Diyos. Can you imagine that? Ano ito ba? Kung si Brother Alan ang pinakitaan ko nung isang yung pinakamalapit na bituin, sir, bago marating in the speed of light ba? Ano pinaka speed of light or speed of sound? Light year, di ba ang tawagin yun? Pinakamalapit na bituin, it takes 25 years. 25 years para mapuntahan mo in the speed of light. Samantalang mas malayo yung lugar ng Diyos kaysa doon sa Antares. But in a moment, pagkalapot na hininga kaagad
sapagkat nasa piling ng Diyos ang kanyang anak. Amen? Which is far better. Okay. Ito mo sabi Pablo, hindi ko malaman kung okay dito, higit, mas gusto ko ito. Pero kung manatili dito sa lupa, ay higit ay paglalibot pa para kay Kristo. Pero sabi niya, pero mas gusto pa namin ang sa Panginoon na higit na mas mabuti. Okay? Kaya, as a Christian, paano natin haharapin kung ang kamatayan ay dumating sa bahal natin sa buhay? Ano number one? Accept what? The reality of it. Hanggat nasa lupa tayo, talagang mangyayari yan. Accept it. Secondly is what? Turn to God. Lumapit ka sa Diyos. Huwag kang lumayo. Lumapit ka sa Diyos. Be close to God. Huwag kang magdantan. Kilalanin mo at tabi mo na higit na mas marunong alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen? Amen? At lahat ng kanyang ginagawa, ako nagpabalik para sa atin din ikabubuti. Hindi mo maunawa ngayon, bakit ka maunawa mo? Amen? Sapagkat, kung ipaliwanag ko sa iyo, hindi mo rin maiintindihan. Believe me, Christian. Believe me. May mga tanong tayo. Nakikinig ka sa akin? May mga tanong ka. Lord, bakit? Tapos mo, hindi siya nagpaliwanag kay Abraham, hindi siya nagpaliwanag mo rin kay Elijah. Bakit? Sa pagkapisan, kahit ipaliwanag sa iyo, hindi mo rin? Yes. But I will ka. John 13:17, if you know these things, happy are you if you do them. Amen? Amen, siya? Ano sabi ng tanong kay Peter, yung ginagawa ko sa iyo, hindi mo maintindihan. Pero isang araw, maunawaan mo. Anong kailangan na? Turn to God. And another piece what? Allow what? Allow God's peace to settle your heart. Amen? Amen? Ang bawat Kristiyano na kinuha ng Lord nasa kanyang piling na. Higit sila mas maligaya. Amen? Kaya, sa ating mga kaibigan, narito ngayong gabi, muli po aking tanong, kung sakaling sa'yo dumating ang kamatayan, saan ka pupunta? Kung sakaling sa'yo dumating ang kamatayan ito, saan ka pupunta? Tiyak ka na bang sa langit ka pupunta? Kaibigan, tanda mo lagi, hindi makapagdadala sa langit ang anumang relihiyong. Hindi yan ang kaligtasan. Hindi rin sa iyong mabuting gawa, maliligtas ka. Hindi yan. Si Jesus ang nag-iisang tigapagligtas. Amen? Amen? Christ died for us. Nabuhay muli upang kung siya tatangkapin mo ngayong hapon ito, maliligtas ka at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Ngayon ang galing para maliligtas. Baka bukas, huli na ang lahat sa iyo. Ha? Tumayo po tayo lahat. At hayaan natin na yung kapayapaan ng Diyos